Bakit kailangan na mag-alay ng buhay ni Messiah? Sa karaniwang akala ay upang tubusin at pagbayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Hindi ito maaari kung Torah ang pagbabatayan. Alam niyo ba na bawal sa Torah o kautusan ang mag-alay ng buhay ng anak? Alam niyo ba na ayon sa Biblia ay hindi maaari na ang isang tao ay magbayad ng parusang kamatayan para sa kasalanan ng ibang tao? Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang karamihan ng mga Jews ay hindi matanggap ang Messiah na dumating na. Ito rin ang isa sa mga dahilan ng mga Muslims kung bakit parang hindi naman kailangan ng sakripisyo para sa kaligtasan. Dahil may paraan din sa Biblia kung paano maliligtas at mapatawad ang isang tao na hindi na kailangan ng sakripisyo ng Messiah. Pero ito ay inaasahan na ng mga apostol ni Messiah kaya nagsulat na tungkol dito sila. Ayon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 23, subalit ipinapahayag namin ang Messiah na ipinako, na para sa Hudyo ay batong katitisuran, at sa mga Hentil naman ay kahangalan. Una, bawal ang mag-alay ng buhay ng anak o mag-alay ng tao. Mababasa yan sa Deuteronomy chapter 12, verse 31. Ayaw ng Elohim na gamaya sa ginawa sa pagsamba ng mga pagano na inaalay ang buhay ng kanilang anak sa kanilang Diyos. Kasuklam-suklam ito para sa Elohim. Pangalawa, hindi maaari na iba ang magbayad sa kasalanan ng iba. Malinaw yan sa verse 16 ng chapter 24 ng Deuteronomy. Lalabagin ba ng Elohim ang sarili niya? Hindi maaari. Hindi ganoon ang Elohim. Nagkamali ba ang Biblia? Ang mali ay ang katuroan na humubog sa ating kaisipan, kaya nakatuon sa pagpapatawad sa mga pansariling kasalanan ang ating atensyon kung sakripisyo ng Messiah ang pag-uusapan. Nagawan na ng paraan ni Elohim yan noong una pa man. Dahil ang bawat tao noon pa man ay laging binibigyan ng pagkakataon na magsisi, itama ang kanyang mga pagkakamali, at magbalik loob sa Elohim upang mapatawad at hindi maparusahan, bagkus ay mabuhay. Malinaw yan sa kasulatan, lalo na sa Ezekiel chapter 18, verses 27-8. Yan ang susi sa kapatawaran at kaligtasan mula sa kaparusahan. Higit pa sa karaniwang akala ang dahilan kung bakit kailangan na mag-alay ng sariling buhay ang Messiah. Ang una ay ang original sin. Hindi ito kayang bayaran ng lahat ng tao dahil hindi naman sila ang may kagagawan. Nadamay lang sila sa kasalanan ng unang Adam, muli ang kasalanan ay hindi na ipapamana kundi ang consequences lamang. Ang original sin ay hindi sa Garden of Eden naganap kundi mas nauna pa bago pa ang Gan Eden. Katunayan si Hawa, o Eva, ay ginawa ng katawang ayon sa naparusahang anak ng Elohim ang katawan na Anash o Isha, na mas mahina sa Adam. Kaya sa sumpa ng kasalanan ng unang Adam na babae tayo tinubos ni Messiah. Pero hindi ito isang sin offering o trespass sacrifice. Ito ay execution ng promise upang magkaroon ito ng bisa. Ang pangalawang dahilan ay kailangan mamatay muna ang magbibigay ng mana bago magkaroon ng bisa ang pamana.
Hindi magkakaroon ng bisa ang pamana habang nabubuhay pa ang tagapagpamana. Hiramin muna natin ang kasulatan sa Hebrews 9, verses 17-18, upang maipakita ang paliwanag mula sa Biblia. Pangatlo ay ang pagtanggal sa kapangyarihan ng dyablo, ang unang Adam na babae. Kailangan mamatay ni Messiah, na kumakatawan kay Elohim sa lumang panahon, upang pawalan ng bisa ang unang tipan. Ang paraan upang mawalan ng bisa ang tipan ay kapag namatay na ang katipan. Ganoon din, ang unang tipan ay nawalan ng bisa nang mamatay ang Elohim sa pamamagitan ng Messiah. Isang patunay na ang Messiah ay ang mismong Elohim ng Israel na isinilang bilang tao. Kaya siya talaga ang kausap ng Israel, ng mga propeta, at mga patriarka. Ang unang tipan ay hindi ang tipan sa Mount Sinai at kay Abraham. Hindi ang tipan kay Noah. Hindi ang tipan sa Gan Eden. Mas nauna pa sa kanila. Ang unang tipan ay ang kapamahalaan na ibinigay sa unang Adam. Ito ang tipan na pamahalaan ng buong mundo, ang mga hayop, ibon, isda, at lahat ng mga nilikha ng Elohim na kanilang ama. Ito ang nagbigay ng kapangyarihan at kapamahalaan sa buong sanlibutan sa dyablo, ang unang Adam na babae. Ito ang unang tipan. Ito ang orihinal na una at lumang tipan na pinawalang bisa. Hindi ang tipan niya sa bayan ng Israel, at kay Jacob, Yitzhak, at Abraham. Kaya ang tipan sa bayan ng Elohim ay nananatili at pinagtitibay. Ang kapamahalaan na ito sa buong mundo ay sinulo ng babae na Adam. Siya ang unang asawa ni Adam bago pa si Eva, pero nang ibabaw ang babaeng Adam na ito at inangkin lahat ng kapangyarihan at karangalan bilang Elohim. Kaya kung magsasaliksik kayo ay mas nauna pa ang pagsamba sa isang mother goddess bago ang iba pang tinatawag nilang gods ngayon. Ang kapamahalaan at kapangyarihan na naibigay sa babaeng Adam ang punot dulo ng kaguluhan, kasamaan, at kasalanan sa buong mundo. Naipaliwanag na po natin ang tungkol sa kanya sa mga nagdaang videos kaya hindi na po natin ipapaliwanag dito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito o kung hindi mo pa napanood ay hanapin mo sa playlist section ang mga playlists na Adamic Being Series, Edenics, Origins of Worlds Governments, Angels and Demons Series, at World of Elohim Series. Ayon sa 1 John chapter 3, verse 8, ito ang dahilan kaya dumating ang Messiah upang wasakin ang pamamahala ng dyablo. Pansinin na ang dyablo ang unang nagkasala. Malinaw na ang tinutukoy sa Biblia na unang Adam na sa pamamagitan ng isang Adam ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ay walang iba kundi ang babae na Adam na ito. Una, hindi naman si Adam na lalaki ang nagkasala sa Garden of Eden. Pangalawa, si Eva ang nagkasala pero hindi naman siya ang tinatawag na dyablo. Pangatlo, si Cain ang pinakaunang mamamatay tao sa Biblia na inakala ng maraming tao pero hindi rin siya ang unang makasalanan at lalong hindi naman ang dyablo. Kaya malinaw na ang dyablo ay ang unang Adam na babae. Ito rin ang dyablo na tumukso sa Messiah na ibibigay niya ang lahat ng kapamahalaan sa buong mundo sa Messiah, nang walang kahirap-hirap at hindi na kailangan na mamatay pa, basta luhuran lang siya at sambahin ito. Nang mamatay si Messiah ay nawalan na ito ng bisa. Kaya nang siya ay muling nabuhay ay ito ang sinabi niya, ang lahat ng kapamahalaan ay naibigay na sa akin, sa langit at sa lupa. Ito ang kahalagahan ng sagisag ng tinapay at alak na ipinaliwanag ng Messiah sa kanyang huling hapunan bago dakpin at patayin. Ito ang sinabi ni Messiah sa kanyang huling hapunan. Sapagkat ito ang aking dugo ng pinanibagong habilin, na binubuhos para sa marami sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang isinalin dyan na, bago, o, new, ay ang Greek word na kainos na ang ibig sabihin sa ating pananalita ngayon ay new version ng dati ng umiiral na covenant. Hindi ang Greek word na neos na ang ibig sabihin ay fresh, young, new. Kaya ito dapat ay renewed or pinanibago. Ang isinalin na testamento, covenant sa ibang English translations,
ay ang Greek word na diatheke. Ito ay mas tama na isalin bilang testament kaysa covenant, dahil ang diatheke ay hindi nangangailangan ng two parties na magkasundo, gaya ng sa Last Will Testament, kung saan bago mamatay ang isang tao ay nakasaad kung kanino mapupunta ang kanyang ari-arian. Ang mas tama na Greek word para sa covenant o kasunduan ay ang syntheke o synthema. Magkaiba ang covenant at testament sa maraming bagay. Una, ang covenant sa Greek ay syntheke, at ang testament naman ay diatheke. Pangalawa, ang covenant ay dalawang partido ang kailangan, samantalang sa testament ay isang partido lang. Sa covenant ay kailangan magkasundo ang dalawa sa kanilang pasya, samantalang sa testament ay isa lang ang magpapasya. Pangatlo, ang covenant ay nawawala ng bisa kapag namatay ang isa, samantalang sa testament ay nagkakaroon lamang ng bisa kapag namatay ang gumawa. Kaya sila ay kabaliktaran ng isa't isa. Ang covenant ay may bisa habang parehong nabubuhay ang bawat isa, samantalang ang testament ay walang bisa kapag buhay pa ang gumawa. Kaya sa mahilig magturo at magsalita tungkol sa covenant at testament ay magdahan-dahan kayo baka hindi ninyo ito nauunawaan. Ito ang dahilan kaya namatay ang Messiah. Namatay siya upang pawalan ng bisa ang unang tipan at may maipairil niya ang pinanibagong tipan. Namatay din siya upang ipairal ang habilin ng Elohim para sa mamanahin ng kanyang mga anak. Ang dugo ni Messiah, na sagisag ng alak, ay ang renewed testament para sa ikapapatawad ng original sin ng nakakarami, hindi ng mga panganay lang o iilan lang. Hindi ito gaya sa Passover symbolism na pagbubukod sa mga panganay lamang. Ang Memorial Last Supper of Messiah ay ang pinakamahalagang pagsasalo-salo dahil ito ay para sa lahat ng tao at hindi exclusive sa Israel lang o mga panganay lang. Sa pagkamatay ni Messiah ay pinawalang bisa niya ang luma at unang tipan sa unang Adam. Upang ang paghahari at kapamahalaan sa lahat ng mga bansa ay mapalaya mula sa dyablo at maangkin niya ang karapatan bilang tagapagmana ng siya ay muling mabuhay na siyang panganay sa lahat. Kung gayon, ay pinagtibay na New Testament talaga itong ipinahayag ni Messiah at hindi kailangan ng kasunduan. Ito ay pagpapatibay sa pamana na ibinibigay ni Yael Elyon sa kanyang mga anak. Ito ay inaalok sa lahat ng tao, bansa, at lahi sa buong sangkatauhan sa buong mundo sa lahat ng panahon, mula sa umpisa hanggang wakas. Ito ay pagpapatibay ng Last Will Testament na pamana ni Elohim sa kanyang mga anak. Magkaiba din po ang Last Supper at Passover Dinner. Ang Greek words na ginamit sa tinapay sa Last Supper ay artos at sa Passover Dinner naman ay azumos. Ibig sabihin ay common bread sa Last Supper at sa Passover Dinner naman ay unleavened bread. Ang common bread ay sagisag ng lahat ng tao, ang unleavened bread ay sagisag ng mga ibinukod mula sa karamihan bilang mga panganay. Ang Last Supper ay ginanap sa gabi bago ang Passover. Ang Passover Dinner ay ginaganap sa gabi ng mismong Passover. Kaya ang Last Supper ay ginaganap tuwing 13th day of the first month dahil sabi ng Messiah ay gawin ninyo ito bilang alaala sa akin. Ang Passover Dinner naman ayon sa Torah ay tuwing 14th day of the first month. Ang Last Supper ay para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan o sangkatauhan. Ibig sabihin ay para sa lahat ng tao ito. Kaya ito ay pinakamahalaga na salo-salo sa ating mga pagdiriwang. Para sa lahat ng tao ito kaya higit pa sa Passover Dinner kung saan ay para sa mga panganay lang. Ang Passover Dinner naman ay para sa pagbubukod sa mga panganay. Ang tinutukoy na panganay ay ang mga tunay na anak ng Elohim na sumusunod na ngayon at nagpapasakop sa Messiah at Elohim. Sa Israel at mga Jews, unang-una, at pagkatapos ay lahat ng tumutupad sa mga salita ng Elohim. Ang panganay at unang bunga ng kaligtasan ang ibig sabihin nito. Paglilinaw lang po kung nabanggit ko na higit na mahalaga ang Last Supper na pagsalusalo kaysa sa Passover meal. Ang ibig ko pong sabihin ay kung sa pangkalahatan ang pag-uusapan. Iyon ay tungkol sa kapatawaran at kaligtasan ng lahat ng tao. Subalit higit na dakila po ang mapabilang sa Passover Dinner dahil makakasama po ang sinuman sa unang bunga ng kaligtasan. Ang mga panganay na kasamang maghahari ng Messiah sa kanyang pagbabalik. Higit na mas mahalaga po kung makasama sa Passover Dinner dahil sa Last Supper ay kasama naman ang lahat. Ang susi ng lahat ng ito ay repentance o pagsisisi, pagtatama, pagbabago, at pagbabalik loob sa Elohim.
Kaya napakahalaga po mga kapatid na maging bahagi kayo ng pagdiriwang sa piging ni Messiah. Ang alak na ibinahagi at ang tinapay na pinaghati-hati ay makarating nawa sa bawat tahanan. Dahil kailangan ninyong inumin ang dugo at kainin ang laman ni Messiah upang maging bahagi ng iisang katawan kay Messiah. Sa ganoong paraan tayong mga tao ay magiging ekad o nagkakaisa kay Abaya El Elyon. Mga kababayan, ang aking ipinahahayag sa inyo ay kung ano ang ipinapahayag ng Biblia sa kabuuan. Kung kaiba ito sa inyong nakasanayan na paliwanag mula sa mensahe ng Biblia, ay marahil ay dahil sa kanya-kanyang doktrina na inyong kinabibilangan o pinagdaanan. Kadalasan ay dumadampot lamang sila ng mga bahagi ng Biblia na pabor sa kanilang nais na paniwalaan at ipangaral. Subalit hindi iyon ang kabuuan ng ipinapahayag ng Biblia. Kaya kung hindi naaayon sa paliwanag na ito ang inyong paniniwala, ay tiyak na hindi yan naaayon sa Biblia. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.